piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Naranasan niyo na po bang gumawa ng mga bagay na nais niyong tapusin o nais niyong bigyan ng kaayusan? Subalit parang nakikita po natin na kulang yung ating kakayahan. O sabihin nga po natin minsan parang limitado yung ating nalalaman at kaparaanan para gawin ang mga bagay. Yan po yung nais po nating sagutin ngayon po sa ating episode ng Araw-Araw na Pagpapala. Kumusta po ang bawat isa sa inyo? Dalangin ko ang patuloy po na kapayapaan ang siyang inyong maranasan po sa inyong mga tahanan habang tayo po ay nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. So bago po tayo magpatuloy, tayo po muna manalangin. Aming Ama sa Langit, sa araw na ito, salamat Panginoon na naranasan po namin muli ang patuloy mong katapatan sa aming mga buhay at ang iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw, O God. Lord, hayaan mo Ama na sa aming maiksing panahon ay maibahagi po namin ang mensahe, Panginoon, na nais niyo pong maging karagdagan sa aming kaalaman patungo sa aming matagumpay na pamumuhay at patuloy pa na maranasan ang kabutihan mo sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sinasabi po sa aklat ng Epeso, Kabanatang 3, talatang 20, sabi po rito ay sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang nagahari sa atin. Sa wikang English po, ang sinasabi po dito, Glory be to God, by His mighty power at work within us, He is able to accomplish infinitely more than we would ever dare to ask or hope. Napakagandang talata po ito na tumutugon po sa ating katanungan, hanggang saan lang ba ang ating limitasyon? Tama po, bilang mga tao, talagang meron talagang hangganan ng ating kakayahan na gumawa. No po? Kagaya po, pero sa talata po na ating pong binasa, nakita po natin na merong Diyos na nagsasabing kaya niyang gawin ang lahat ng mga bagay na maaari nating hilingin at isipin. Kaya nga po, napakahalaga po no, na ang pagtitiwala talaga natin ay ilagak natin sa Panginoon. Alam niyo po, nung ako bata pa, marami po akong iniisip. Minsan, parang gusto natin maging superhero, di ba? Parang yung lakas, di ba? Na nais nating maranasan ay makagawa nga po tayo ng mga kamanghamanghang bagay. Nung tayo nagkakaedad naman na, so dumarating naman po yung mga pagkakataon na parang may mga bagay na hindi na rin natin kayang gawin. No? Limitado na rin yung ating lakas na po sa pang-araw-araw, hindi katulad nung ating kabataan na sa ating mga mga mabibigat na gawain kayang-kaya nating gawin. Pero dumarating din po talaga yung mga panahon kagaya ng edad na dumarating sa atin na nalilimitahan na rin yung ating kakayahan. So nandiyan na rin po no na dumarating po yung ating emotional limitation din, di ba? May mga bagay na kapag mahirap na nating dalhin sa ating kalooban at talagang mabigat, talagang parang mahirap ding harapin, di ba? Dahil meron na nga din po tayong limitasyon sa ating mga damdamin. Lalo na pag nakakaranas po tayo ng mga trauma o yung mga tinatawag nating difficult circumstances, no? Yung mga mahirap na sitwasyon. Talagang bilang tao, talagang dumarating din ho talaga sa punto na yung mga masakit tanggapin na ito, na mga sitwasyon, ay makakikitaan na talagang tayo bilang mga tao sa ating emosyon ay merong limitasyon. Kaya purihin ng Panginoon dahil napakaganda na bagamat sa kalagayan na ito, naunawaan natin na merong Diyos na handang tumulong sa atin. That despite our limitation, na nakikita po natin na very obviously na ang Diyos ay kumikilos sa ating mga buhay kung tayo po ay humihingi ng tulong sa Kanya. So,
maging ang ating Panginoong Jesucristo, yan po ang kanyang sinabi sa kanyang salita, na sa atin bilang tao, meron tayong limitasyon. O meron mga bagay na imposible sa atin, pero sa ating Diyos ay walang imposible. Kaya nga, napakahalaga po, no, na makita po natin yung opportunity, no, na pag tayo lumapit sa Panginoon, na tayo ay kanyang tutulungan sa ating mga kakahinaan, o sabi nga po natin, limitasyon, makikita po talaga natin na buhay ang Diyos at handang gumawa, na po. Sabi nga po sa talata, dahil sa kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Kaya naman po, bilang mga tao, dapat alam din daw natin kung ano yung ating mga hindi rin dapat gawin, upang sa gayon ay maranasan natin talaga ang kabutihan ng Diyos o maging ang kapangyarihan niya na naghahari sa atin. Kaya nga po, meron hubang limitasyon ng Diyos? Ang tanong, sabi nga po sa talata ng awit 139 verse 1 to 6, siya yung Diyos na may kayang sumiyasat ng ating mga puso. No, wala po tayong maililihim sa Kanya. At lahat daw po ng mga gawain natin ay alam ng ating Diyos. Napakaganda po ng mga talatang ito. Sabi niya sa verse 4, hindi pa ako umiimik, yung aking sasabihi, alam mo ng lahat yon. No, diyan po kamakapangyarihan. Ganyan po ang taglay na kapangyarihan ng ating Diyos. Pero hindi pa natin sinasabi, alam na niya kung ano yung mga bagay na dapat nating gawin. At siya talaga nagtataglay ng likas na kalakasan. No po, na talagang lahat nga ng sinasabi nating imposible ay kaya niyang gawing posible. At isa pa, sabi nga po niya dito sa verse 6, hindi ko kayang unawain ang iyong karunungan. So talaga pong ang Diyos lang talaga natin ang maaring makagawa ng mga bagay sa ating buhay na nalilimitahan tayo. Dahil nga sa karunungan ng ating Diyos, He is an omnipotent God. No po, siya po yung nagtataglay ng kapangyarihan. No, lahat ng kapangyarihan ay nagmumula sa Kanya. He is also an omniscient God. No po, alam niya ang lahat ng bagay, and He is an omnipresent God. Kahit saan ay naroroon siya. So, kaya dapat po bilang mga lingkod ng Panginoon, nakita ko na meron din tayong limitasyon na dapat na pinaiiral sa ating sarili. Kung ano po yon, ito po yung sinabi nga po sa Aklat ng Korinto ni Apostol Pablo. Sabi nga niya, hindi namin ipapantay o iahambing man lamang ang aming sarili sa ilang nagbubuhat ng sariling bangko. Alam niyo po, kapag tayo po ay laging mapagpakumbaba at laging nakikinig sa Diyos ng kanyang instruction at siyang dapat nating sinusunod, lalo ng kanyang mga inuutos, napapanatili natin yung tamang limitasyon na dapat isinasa pamuhay natin. Ito nga po ay yung manatiling mapagpakumbaba. At isa pa, yung sinasabi nga niya na ito'y magiging dahilan din upang hindi tayo magkasala sa Panginoon. Kaya po nais ng Panginoon, nandiyan lang tayo sa limitasyon na yan, na po bilang mga lingkod niya, dahil sa lahat po naman ng mga bagay na mahina tayo, sabi nga po ni Apostol Pablo, tayo ay kanyang pinalalakas. At nandiyan po ang ating Diyos. Kaya mahalaga po, no, to study His Word. Laging pag-aralan ng kanyang salita. At paano ipamumuhay ito bilang isang mananampalataya? Dahil ito po nagtatransform sa atin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang presensya. Okay? So, dahil dyan, malalaman natin yung ating boundary. Lord, hindi ko po kaya, pero kaya mong lahat. Kaya ako pinaniniwala sa atin po ngayon lahat ng mga nakikinig at nagmamahal sa Diyos, kung ano man yung iniisip natin, emotionally, physically, spiritually, nakikita natin, hindi natin kaya, tutulungan tayo ng Panginoon sa lahat ng mga bagay na sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Dahil siya nga po ang kumikilos sa ating buhay na makapangyarihan upang makita natin na talagang ang Diyos ay totoo, siya ay buhay, at nais niyang maranasan natin ang kanyang kaluwalhatian. Kaya ngayong araw na ito, marahil siguro ay pinalakas tayo ng kanyang salita, no po, na binasa po natin kanina sa Aklat ng Epeso, na sa kanya po nanggagaling na po ang kapangyarihan upang ang lahat ng limitasyon no hindi natin kaya ay ating maging kayang harapin at mabigyan po natin ng katugunan. Kaya mga minamahal, samahan niyo po ako sa ating pananalangin ngayong araw na ito at hingin po natin sa Diyos na tulungan tayo
sa ating mga bagay na meron tayong limitasyon at tayo'y katagpuin niya sa bagay na ito. Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, kami po'y lumalapit sa araw na ito at patuloy po namin hinihiling, O Diyos, ang iyong patuloy na pagkilos sa aming mga buhay dahil kami nga po, Panginoon, ay merong mga kahinaan, O Diyos, merong kaming mga kakulangan at naniniwala po kami, Panginoon, na merong Diyos na nagmamahal at nagmamalasakit sa amin at handang tumugon sa aming mga panalangin. Kaya, Ama, sa pangalan ni Jesus, kami po'y humihingi, O Diyos, ng kapangyarihan na nagmumula sa inyo. Ayaw po naming magkulang ng iyong kapangyarihan at ng iyong kaluwalhatian. Dalangin ko po, O Diyos, na sa bawat isang nakikinig ngayon, patuloy ka nga pong magpakahayag. Patuloy mo nga pong hayaang makilala namin, Lord, ang taglay mong kapangyarihan at patuloy na sa gawin namin ang kalooban mo at makikita po namin, O Diyos, sa aming buhay, Lord, ang iyong pagkilos dahil ang nais namin ay ang patuloy na maluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Salamat po, Ama, sa katugunan, maging sa mga panalangin din ng mga nakikinig ngayon, Panginoon, sa episode na ito. At hayaan mo, Ama, na lahat ng aming mga panalangin, gaano man ito kaimposible, ay dinideklara naming magiging posible ngayon dahil ang aming Diyos ay Diyos na walang limitasyon. Ito po ang aming samot panalangin na may papurit pa sa salamat. At dahil alam po namin ito'y tinugon mo na. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat ng nakatanggap ng kapangyarihan ng Diyos ay tubugon po ng Amen. Amen. Maraming pong salamat. God bless and Shalom.